Samantala, pinangalanan na ang ilang sa mga bagong committee chair ng Kamara sa ilalim ng 20th Congress. Tiniyak naman ng liderato ng Kongreso na higit nilang bibigyan ng prioridad ng mga panukalang lubos na makatutulong sa mga Pilipino. Si Mela Las Moras sa sentro ng balita. Mela. Aljo, ngayong 20th Congress, bibigyang prioridad ng Kamara ang mga panukalang batas na lubos na makatutulong sa ating mga kababayan. Sa ngayon, pinangalanan na rin dito ang ilan sa mga uupong bagong committee chairs. Nakapagdalaga na ang Kamara ng mga bagong leader na hahawak sa ilang makapangyarihang komite sa kanilang kapulungan. Para sa appropriations na siyang mangunguna sa pagbusisi sa pambansang pondo, nailuklok na bilang chairperson si Nueva Ecija 1st District Representative Micaela Angela Swansing. Para sa Accounts Committee, pangungunahan naman yan ni Davao de Oro 1st District Representative Maria Carmen Zamora. Hahawakan naman ni Bukidnon 2nd District Representative Jonathan Keith Flores ang Committee on Dangerous Drugs, habang mananatili si Manila 3rd District Representative Joel Chua sa Good Government and Public Accountability. Si Manila 6th District Representative Bienvenido Abante Jr. naman mananatili ring chairperson ng Human Rights Panel. Si Cagayan de Oro City 1st District Representative Lordan Suwan naman ang hahawak sa Public Information. Sa Public Order and Safety naman, magsisilbing chair si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano, habang sa Ways and Means, si Marikina 2nd District Representative Miro Kimbo naman ang uupo. Sa kanilang pahayag, lubos ang pasalamat ng mga bagong luklok na committee chairs sa tiwala at suporta ng kanilang mga kasamahan sa Kamara. Ayon kay House Speaker Martin Romualdez, ngayong 20th Congress, bibigyang prioridad nila ang mga panukalang lubos na makatutulong sa ating mga kababayan, partikular na patungkol sa pagkain, trabaho, edukasyon at kalusugan. Beyond budgets and blueprints, our people ask for one thing: a government that listens. We will pass laws to simplify transactions, eliminate red tape, digitalize frontline services, and professionalize the bureaucracy. Hindi sapat ang pwede na. Ang kailangan ng Pilipino, mabilis, maayos at malasakit na serbisyo. Aljo, sa ngayon meron ulit plenary session ngayong Miyerkules at inaabangan natin kung sino pa yung ibang committee chairs na mapapangalanan sa plenaryo. Gayon din yung mga panukalang batas na mababanggit sa kanilang talakayan. Aljo? Maraming salamat, Mela Las Moras.